Praise the Lord, and blessed be His most precious, wonderful, and glorious name. Amen. Alam nyo, marami pa rin mga Kristiyano ngayon ang sin conscious. At kapatid, kung ikaw ay sin conscious pa rin ngayon, kahit na isinuko mo na ang buhay mo sa ating Panginoong Hesukristo at tinanggap mo na siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, hindi ito makakatulong sa iyo. At hindi ito makakabuti sa iyo kung patuloy ka pa rin na nagiging sin conscious. Kasi pag sin conscious ka, ito mismo yung hahadlang sa iyo para lumago ka sa iyong spiritual na buhay. Ito yung pipigil sa iyo para mag-mature ka bilang isang Kristiyano. At pag sin conscious ka pa din, ito rin yung hahadlang at pipigil sa iyo para lubusan kang makapaglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. At ayaw ng Diyos na mangyari yon. Ang gusto ng Diyos talaga ay makapaglingkod tayo sa Kanya at wag na nating alalahanin ang mga nagawa nating kasalanan. Wag nating ulit-ulitin ito at binabalik-balikan ito. Kaya nga po naisulat sa aklat po ng Hebrews chapter 8 verse 12 na si God mismo po yung nagsasalita. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. So, sa madaling salita, ang sabi po ng Lord doon sa Tagalog ay patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko ang mga kasalanan nila. Anong ibig sabihin nito, kapatid? Ayaw ng Diyos na maalala pa natin yung mga nagawa nating pagkakamali. Isa pa, ang sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 18, Christ suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. So kung pinatawad na po ng ating Diyos ang ating pong mga kasalanan at nilimot niya na rin ang ating mga kasalanan, sino tayo para maging sin conscious pa rin? Hindi po ba? So walang sense eh. Kaya instead po na tayo ay maging sin conscious, mas makabubuti po kung tayo po ay maging cross conscious. At yan po ang tema ng ating pong pag-aaralan today. Ang title po, Be Cross-Conscious. At nasusulat din po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 2 verse 2 ang ganito. Pakinggan niyo pong mabuti. Si Paul po ang nagsasalita dito. Ang sabi po niya, I made up my mind that while I was with you, I would speak of nothing except Jesus Christ and of His death on the cross. Sa Tagalog po, sapagkat ipinasya ko na wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo lang at ang kanyang pagkapako sa krus. So sinulat po ni Apostol Pablo ang aklat na ito para sa mga Kristiyano sa Korinto at kanya pong sinabi na ipinasya niya na wala nga po siyang ibang ipangangaral sa kanila kung hindi si Kristo Jesus lamang at ang kanyang pagkapako sa krus. So in other words po, ang kaisipan po ni Paul during that time, ang kanya pong mindset, si Paul po na sumulat ng 2/3 po ng New Testament, ay punong-puno talaga ng Panginoong Hesukristo at ng kanya pong pagkapako sa krus. Yun po ang kanyang concentration. Yun po ang kanyang focus. At ganun din po ang gusto ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Na ang ating kaisipan ay mapuno po ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang pagkapako sa krus. Nais ng Diyos na tayo po ay maging cross-conscious. Bakit? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging cross-conscious? Tatlo pong bagay. Una po ay ito. Ang maging cross-conscious ka ay ang makita mo in your spiritual eyes, with your spiritual eyes, si Jesus na nagmamahal sa iyo ng lubos. Kaya kusa niya po at buong puso niya pong inialay ang kanyang buhay para sa iyo. Doon sa krus, para tayo ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan, ng karapatang tawaging anak ng Diyos, at tayo po'y mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang pangalawa po, pag tayo po ay naging cross-conscious, makikita po natin dito si Jesus with our spiritual eyes again, na ibinigay niya po yung kanyang katawan para maparusahan, para bugbugin, para putungan ang kanyang ulo ng koronang tinik, para mapako po yung kanyang dalawang kamay, para mapako ang dalawa niyang paa, at siya po ay saksakin ng sibat dito po sa kanyang tagiliran. Doon po sa krus, ginawa niya po ito. Bakit? Para po hindi maparusahan ang ating katawan at magkaroon po tayo ng kagalingan
sa sakit at karamdaman. Ang pangatlo po ay ito. Ang tayo po ay maging sin conscious, ang ibig sabihin po niyan ay mag-focus tayo with our spiritual eyes again sa Lord Jesus Christ at sa Kanya pong ibinigay sa atin na kalayaan at tagumpay mula po sa lahat ng ginagawa ng kaaway sa ating mga buhay. So napakaganda. Ang ibig sabihin sa cross, pinatawad po ang mga kasalanan natin. Sa cross po, binigyan po tayo ng Panginoon ng kagalingan sa mga sakit at karamdaman natin. At sa cross din, binigyan niya tayo ng tagumpay laban sa lahat ng mga kaaway natin. So kapatid, naalala ko tuloy doon sa aklat po ng Exodus chapter 15, mula po sa verse 23 hanggang sa verse 26. Ang kwento po niya na actually ganito. Nakatawid na po ng Red Sea sila Moses, kasama po yung mga Israelita, patungo na po sila sa Promised Land. Nung sa pagtawid po nila, 3 araw na po sila naglalakbay sa disyerto. Natural, sila po ay nauhaw. At naghanap po sila ng tubig pero wala po silang mainom na tubig. Hanggang sila po ay nakarating sa lugar ng Mara. At nung sila po iinom, hindi po nila mainom sapagkat mapait po yung tubig doon. Kaya nga po tinawag na Mara, nang ibig sabihin ay mapait. Babasahin ko po sa inyo kapatid yung nasusulat po sa aklat ng Exodus chapter 23 to 26. Makinig lang po tayong mabuti. Ano po? Napakahalaga po nito. Ang sabi po sa verse 23 ganito. Now when they came to Mara, they could not drink the waters of Mara, for they were bitter. Hindi nila mainom sapagkat mapait. Therefore the name of it was called Mara. And the people complained against Moses, saying, What shall we drink? So he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. Siya po ay tumawag sa Panginoon at ipinakita ng Diyos sa kanya ang isang puno o ang isang kahoy. When he cast it into the waters were made sweet. Mapait yung tubig, pero nung inihagis po nitong si Moses yung kahoy, tumamis po yung tubig. So there Moses made a statute and an ordinance for them, and there he tested them. Verse 26, and said, If you diligently heed the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians. Pakinggan niyo po ito. For I am the Lord who heals you. I am the Lord who heals you. Dito po tinawag si God, Jehovah Rapha, or Jehovah Rophi, meaning God our healer. Kapatid, nang hindi po mainom nitong mga Israelita yung tubig po sa batis ng Mara, anong po ang ginawa ni Moses? Naghagis po siya ng kahoy. At nung nahagisan niya ng kahoy itong mapait na tubig, naging matamis yung tubig. At sila po'y nakainom. Makinig kang mabuti rito. Yung kahoy o yung puno, yung tree, ay sumisimbolo po sa cross. Always remember this, na meron pong mga tinatalakay o binabanggit po sa Old Testament na shadow lamang o picture lamang o type lamang po ng substance sa New Testament. So katulad po nitong puno o nitong kahoy po na ito na inihagis ni Moses doon sa mapait na tubig. Sumisimbolo po ito sa cross doon po sa Calvary. So ginawa itong matamis instead na maging mapait na tubig. So ngayon, kapatid kaibigan, pakinggan mo itong mabuti. Dahil sa cross ni Jesus, maaasahan mong ang mapait mong sitwasyon ay magiging matamis. At kung ikaw naman ay nasa Panginoon na, kapatid, yung mapait mong buhay ay ginawa niya ng matamis. Tatandaan natin mabuti yan. And then of course, meron pa akong gustong basahin sa inyo. Ito po yung mula naman sa aklat ng Numbers, chapter 21, verses 6 to 9. Ito po yung nasa disyerto pa rin sila Moses, at kasama niya pa rin itong mga 2 to 3 million na mga Israelites na sobra talagang marereklamo. Sobrang mga rebelde, sobrang mga pasaway, parang walang kakontentuhan sa buhay. At sa galit ng Panginoon, nagpadala siya ng mga ahas na makamandag at pinagkakagat po sila at napakarami pong namatay. Nagsisi naman po ang mga Israelita at sila po ay humingi ng tawad sa Panginoon, ganun din kay Moses. At nakiusap sila kay Moses na ipanalangin sila
At binanggit na Moses sa Panginoon ito, kaya ang ginawa ng Panginoon, inutusan si Moses na gumawa po ng tansong ahas. At ilagay ang tansong ahas na ito sa dulo po ng isang pole o tukod. Babasahin ko po sa inyo. Pakinggan niyo mabuti. So the Lord sent them poisonous or venomous snakes. They bit the people, and many of the Israelites died. The people came to Moses and said, "We sinned when we grumbled at you and the Lord. Pray that the Lord will take away these snakes." So Moses prayed for the people. The Lord said to Moses, "Make a bronze snake and put it on a pole." Ito na nga po yung tukod. When anyone who is beaten looks at it, pakinggan niyo po mabuti yun, ha? When anyone who has been beaten looks at it, that person will live. So, kung sino man ang tumingin dun sa pole with a snake on it, venomous snake, hindi po siya mamamatay, siya po ay mabubuhay. Verse 9, so Moses made a bronze snake and put it on a pole. Then, when a snake bit anyone, that person looked at the bronze snake and lived. Nang pinagkakagat po ng mga makamandag na ahas, itong mga marereklamo at pasaway ng mga Israelitang ito, sinabi ng Panginoon kay Moses, gumawa ka ng tansong ahas, ilagay mo sa dulo ng pole o ng tukod. Pakinggan mo itong mabuti. Yung pole o yung tukod ay sumisimbolo rin po sa cross ng ating Panginoong Jesucristo. At yung tanso po, actually, ay sumisimbolo naman po sa kahatulan ng kasalanan. Kapatid, hindi ka rin makararanas, ang sino man kasing tumingin doon ay hindi po mamamatay kung hindi mabubuhay. So sa panahon natin ngayon, hindi rin po tayo makakaranas ng kamatayang eternal. Kung tayo po ay titingin doon sa cross ng ating Panginoon, mananampalataya po tayo sa ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. At lahat po ng kasalanan natin ay mapapatawad at tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na po hahatulan ang ating mga kasalanan sapagkat hinatulan na po doon sa cross ng Kalbaryo. Kasama na rin po rito siyempre yung kagalingan po sa ating mga sakit at karamdaman. Kasama na rin po rito yung mga failures natin, yung mga defeats natin doon sa cross ng ating Panginoong Jesucristo. So kapatid, malakakamtan natin yung buhay na walang hanggan kung tayo po ay titingin sa cross ng ating Panginoon at sasampalataya po tayo sa finished work ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross of Calvary. So sa cross, lahat po ng ikapapahamak natin ay inalis na ng ating Diyos na buhay. Simple lang po yung ating pinag-aralan, but I hope may natutunan po tayo. I hope meron pong na-reveal sa inyo o naipahayag po sa inyo ang ating Holy Spirit that the cross is very important for the salvation of mankind. At kapatid kaibigan, kung hindi mo pa rin nararanasang tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, this is your moment. Tumingin ka sa cross, tumingin ka sa ginawa ni Jesus sa cross, and you will be saved kung ikaw ay magsisisi at tatalikod sa iyong mga kasalanan at sasampalataya ka that by just looking at the cross and confessing your sins, repenting of your sins, you will live and not die. God loves you, and God doesn't want you to be sin-conscious. God wants you to be cross-conscious. So kapatid, kung nais mong tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, I would like to give you this moment for you to accept Him as your Lord and personal Savior. Ito lang ang may tutulong ko Di ba? Dahil alam ko hindi mo alam kung anong gagawin mo after hearing this message. So gusto kitang tulungan. Gusto kitang i-lead sa prayer. And then accepting Jesus Christ then as your Lord and Savior. Okay? You will not lose anything, but you will gain everything. So kapatid, kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang iyong Panginoon, tagapagligtas, sumunod ka sa maikling panalangin nito na galing sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa akin. Inialay mo ang iyong buhay sa cross. Namatay ka para ako ay matubos sa aking mga kasalanan. Maraming salamat po. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas.
Sumasamba ako sa iyo ngayon. Maglilingkod ako sa iyo habang ako'y nabubuhay. Maraming salamat po. Amen. Kapatid, ako na lang mananalangin. Heavenly Father, I pray for that person na nag-receive po sa iyo, Panginoong Jesucristo, bilang kanyang Lord and Savior. Dalangin ko nga po, Panginoon, na patuloy mo po siyang gabayan ng iyong Holy Spirit. Samahan mo po siya at turuan mo po siya. Kaya mo, Lord, na magkaroon po siya ng pagkauhaw sa presence mo. Ganon din naman sa pagbabasa ng iyong Bible, sa pananalangin. At yung kanya pong newfound faith, ito po'y may share niya din sa kanyang mga kaibigan. Upang nang sa ganon, marami pa rin ang maligtas, hindi mamatay kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. We thank you, my Lord, for his life or her life. In Jesus' name we pray. Amen. Kapatid kaibigan, tayo po'y muling manalangin. Heavenly Father, kami nga po'y nagpapasalamat sa iyo pong itinuro sa amin today. Nagpapasalamat po kami na kami po ay pinaalalahanan mo na hindi po maging sin-conscious, kung hindi maging cross-conscious. Salamat po sa finished work ni Jesus sa cross. At kami nga po ay may katiyakan o Diyos ng aming pong kaligtasan. At meron po kaming kagalingan sa anumang uri ng sakit at karamdaman. At salamat po sa tagumpay namin laban sa lahat ng ginagawa ng kaaway sa aming mga buhay. I pray, my Lord, continue to protect your people, my God, from any wiles and schemes and attacks of the evil one. I pray, my Lord, that you cover us all with the blood of Jesus, that no disease, no virus, O God, will contaminate our lives. Lord, we thank you, will infect us. We thank you, my Lord. At Lord, salamat po ng maraming sa blessed Holy Spirit na siya pong nagturo sa amin sa araw po na ito. We thank you again. We praise your holy name. Glory be unto you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kapatid, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Lahat ng blessings ng Bible, again, ay pumasa iyo at sa iyong buong sambayan. In Jesus' name, I pray and declare, Amen and Amen.